Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tuloy natin yung Ajurumiyya, insyaAllah. So, alhamdulillah dito, nagkakaroon na tayo ng mas malalim na appreciation sa Arabic. Kasi dito, alhamdulillah, si Sheikh Al-Uthaymin nga ang author nito. At yun nga, may sinisingit siya ng mga aya na may kinalaman sa mga nilalaman nito. Alhamdulillah. Yan talakin natin yung mga di ba? Harfu jar. So yung mga harfu jar, ito raw yung min galing sa ila patungo sa an. Maraming pwedeng maging kahulugan ng an. Maaring sa paligid nito o mula sa, di ba sa mga hadith, an Abi Hurairah. At iba't iba pa. Ala sa ibabaw o pwede rin maging iba yung kahulugan nito. Yung assalamu alaikum, yun. Yung alaikum doon, yung ala na dinugtungan siya ng damirun muttasil na kum. Ibig sabihin, kayo. Pag isa lang ang binabati mo ng salam, isang lalaki, assalamu alaika. Pag isang babae, assalamu alaiki. Pag binabati mo yung sarili mo, assalamu alayya. Pag marami kayo, binabati mo yung sarili ninyo, assalamu alayna. Saan nababanggit yun? Sa tasyahud, di ba? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Di ba? Ang sarap mag-aral ng Arabic na intindihan mo yung pinagsasabi, hindi yung wala lang. Kasi doon mo rin masisigurado yung khusyu sa sala. Kapag naintindihan mo yung sinasabi. Kasi kapag sinasabi mo lang yung bagay na hindi mo naman naintindihan, inulit mo lang yun, para kang ibon, para kang loro. Pero kapag naintindihan mo, inshallah, makatulong yun na mas magiging taimtim ka sa sala, inshallah. So yung Allah, maaring iba-iba yung kahulugan niya, katulad nung an. Fi, sa loob. Yung rubba, ilan o some. Yung ba, ito na nga yung nagiging bi ito usually. Yung kaf at yung lam. Billahi o bil masjidi, parang magkakaroon din ito ng iba't ibang kahulugan. Pero yung yung kaf, kamathali shaitani idh qala lil insani kfur. Yung madalas ito kumbaga ginagamit kapag tinutukoy ang salita na katulad nito. So dito, lahat ng ito actually ay pwedeng dugtungan ng damirun muttasil para mas ma-appreciate pa natin. So yung anta, ang damir nito na muttasil ay ka. So kapag sinabi mong min anta, hindi mo sasabihin min anta. Sasabihin mo, min ka. Min ka mula sa iyo. Ilay ka, ano ibig sabihin? Para sa iyo. An ka, tungkol sa iyo. Alay ka, kumbaga sumaiyo. Fi ka, nasa iyo. Diba, barakallahu fika. Pero pwede mo rin sabihin, barakallahu alayka, maaaring magiging tama din. Yung rubba, hindi ko siya nakita kahit kailan na dinikitan ng damirun muttasil. Yung ba, yung bika, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ganun din, sa pamagitan mo, billah, sa pamagitan ni Allah. Tapos yung ka, hindi rin ito dinudugtungan ng damirun muttasil. Pero itong, yung lam na ito, so ito yung magiging yung laka para sa iyo. Magkaiba ito ilay ka, papunta sa iyo. Laka, para sa iyo. So maaring parang magkakatulad yung kahulugan. Pero ang kahulugan nila lahat-lahat ay depende sa context. Depende sa context. Yung min na talakay na natin, di ba? Galing sa.
Yung ila, natalakay na rin natin, kabaligtaran ng min. Ngayon ang sumunod, yung an. So ang an, athalithu an, aidan min hurufil khafd. Idha dakhalat ala kalimatin fahiya ismun. Ang an ay kabilang sa mga hurufu jar o huruful khafd na kapag nadikit o pumasok sa isang salita, ang salita na yon ibig sabihin ay isim. Kasi ang huruful jar o huruful khafd hindi pwedeng ididikit sa fi'il. Hindi pwedeng ididikit sa fi'il. Walang saysay, walang magiging kahulugan at walang pangangailangan na maidikit siya sa fi'il. Wajibu an tukhfada hadihil kalima. At kapag merong harfu jar sa anumang isim, ang isim na ito ay dapat magiging majrur o tukhfad. Magiging i ang kanyang dulo. Magiging i o in ang kanyang dulo. So dito sa sample, kallamtuka an jaddin. So katayin natin itong salita na ito. So meron ditong isang isim at dalawang damir. Dalawang pronoun. Kasi ang pronoun, maaring mangyayari o maaring lilitaw sa isang salita. Tungkol sa nagsasalita at tungkol dun sa kanyang subject. Tungkol sa nagsasalita at tungkol sa kanyang subject. Kallamtuka, anong root word nito? Kallama. Kallama, ibig sabihin, dictionary. Kallama, ibig sabihin, kinausap niya. Kinausap niya. Kaya nga doon sa aya, wa kallamallahu Musa, kinausap nino? Kinausap ni Allah, kallamallahu Musa. Kinausap ni Allah si Musa. So dito, kallamtu, so ganito muna natin siya unawain. Kallamtu, ang tu, ito ay katumbas ng ana, pero past tense. Kallamtu, ano ibig sabihin ng kallamtu? Kinausap ko. At yung ka, ang katumbas nito, anta. So, ibig sabihin nito, sa Tagalog kasi kinausap kita, pero kung dito, for the sake ng syntax na ito, ang kahulugan nito, kinausap, kallama, kallamtu, kinausap ko, kallamtu ka, kinausap ko ikaw. Ganun siya. Yan ang kahulugan niya. Ganyan nabubuo ang mga salitang Arabic. Kallamtu ka, sa Tagalog kinausap kita o para mas madali at may kinalaman sa syntax na ito, kinausap ko ikaw. Kinausap ko ikaw. Kallamtu ka an jaddin. Kinausap kita tungkol sa isang lolo. Kallamtu ka an jaddin. Jaddin, lolo na lalaki. Pero jaddun talaga ito. Ang dulo nito talaga dapat ay Di ba? Yun ang regular o original na format ng mga isim. Sila ay marfu. Ang dulo nila ay u o kaya un. Pero dito, dahil ang isim na ito, ang noun na ito ay inunahan ng harfu jar, siya ay naging jaddin. Siya ay naging jaddin. Ngayon, ang jaddin, ito'y isim nga. Ito'y noun. Kasi tumutukoy ito sa bagay o tao. Specifically, ang kahulugan nga nito ay lolo. Kallamtu ka an jaddin. Kinausap kita tungkol sa isang lolo. Jaddin ismun. Fihi alamatil asma'i at tanwinu wal khafdu wa dukulu harfil khafd. So yung tatlong, ilan yung palatandaan ng isim? 4, di ba? 4.
Yung tanwin, yung khaft na nababanggit dito at yung dukhulu harful khaft, yung an. Pero wala ditong alif lam. Kasi itong tatlo ay pwedeng magsama-sama. Ngayon kung meron ditong alif lam, mawawala dito yung tanwin. Kasi hindi magiging tanwin ang dulo ng salita, ang isim na may alif lam. Kung halimbawa, etong jad na ito ay merong alif lam, ano mangyayari? Kallamto ka, anil jaddi. Kallamto ka, anil jaddi. I ang kanyang dulo, hindi in. Kasi hindi pwedeng magsasama yung alif lam at yung tanwin. Hindi anil jaddin, hindi anil jaddi. Kallamto ka, anil jaddi. So merong mga tanda dito, tanwin, khaft, yung pagiging i o in ng dulo niya at yung harfu jar na nauna sa kanya. So ito magandang sample. Ayaw uli ito sa Quran, Surah Qaf, verse 17. Anil yamini wa anis shimali kaid. Ang tinutukoy dito yung mga anghel na nagtatala ng mga gawain ng mga tao. Na sila raw ay nakaupo sa kanan at sa kaliwa ng tao. Yamin, ibig sabihin ng yamin, kanan. Pero syempre may iba pang maaaring magiging kahulugan ng yamin. Yamin na panunumpa, di ba may tinatawag na kafaratul yamin. At yung shimal, kaliwa. Pero maaari ding mga hulugan na yung shamal naman, shamal, ibig sabihin, north. As in yung kabaligtaran ng south, shamal. Ito, shimal, kaliwa. Al-yamini, ismun. Nalalaman natin na yung yamin dito ay isim. Wa fihi min alamatil asma. Dahil naririto yung tanda ng mga isim. Dukhulul alifi wal lam. So merong isang tanda. Pero meron pa pangalawang tanda, yung an. At ito nga yung khaft na tinutukoy dito. So dalawa yung tanda na nasa kanya. Anil yamini wa anis shimali. Ito pala, yung khaft pala dito, ito lang yung i. At yung dukhulu harful khaft, itong an. So tatlong tanda yung naririto. Anil yamini. At syempre, ito ay naging anil yamini, hindi dahil sa anuman, liban pa sa harfu jar na nauna sa kanya. Kasi originally, ang al-yamini na ito ay dapat marfu. U ang kanyang dulo, al-yaminu. Pero dahil sa an, ang dulo niya ay nagiging kasra. Ano pang mga aya yung merong an? Yung radiyallahu anhu, di ba? Hindi siya nagbabago. Kasi ang anhu, mabni. Merong mga salita na tinatawag na mabni na hindi magbabago yung kanilang mga dulo. Hindi magbabago. Iba pa yung tinatawag na mamnu anis sarf, yung walang sarf, hindi nagbabago rin ang dulo. Pero ang dahilan ko bakit hindi nagbabago yung isim na yun, ay dahil yun talaga siya. Bawa, Ibrahima, Makkata, Fatimata, hindi magbabago yun. Kahit may fi sa umpisa nila, nananatili siyang Ibrahim o Makkata. Ibrahima o Makkata. Yung kaid, yung yamin tsaka yung shimal pareho. Anil yamini wa anis shimali. Yung dulo nila pareho ay naging i. At yung kaidun, yung kaid, ibig sabihin ng kaid, nakaupo o nakabantay. Kaid, yung fa'il talaga ng kaid ay kaid. Pero ang root word niya ay kaada. Kaada. Ibig sabihin ng kaada, umupo siya. Parang jalasa.
kasing kahulugan ng jalasa. Pero ang kaada sa kahulugan nito kung ihambing sa jalasa, kasi kapag jalasa, literal na nakaupo sa kursi, yung upuan. Pero kaada, maaring upo siya ng literal lang. Halimbawa, yung hadith, di ba? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yung maq'ad galing sa salitang kaada, upuan yun. Pero syempre, maq'ad, maaring hindi ito sa hugis ng upuan. Kasi yun ay upuan na para sa pagpaparusa. Nakaupo lang siya doon, pero hindi yun talaga upuan. Hindi talaga yun upuan. Kasi hindi ka naman nakaupo doon sa kahulugan na katulad ng kung paanong nakaupo ang tao para hindi mapagod kakatayo. So, maq'ad ang ginamit. Kaida, madalas yung naririnig, di ba? Kaidatun nuriya, nuraniya pala. Kaidatun nuraniya, kaidatul bagdadiya, yung binabasa ng mga bata, di ba? Kaida, ibig sabihin, basic o prinsipyo. So yung kaada, yun ay verb. At yun nga sinasabi ko, lahat ng isim, ang root word nila ay verb. Kaada. Pero kapag nabago-bago na siya sa tinatawag na sarf, maari na siyang magiging isim. So yung kaidon dito, kaid, ito ay isim din. Wa fihi min alamatil isim at tanwin. At ang palatandaan ng kanyang pagiging isim, yung tanwin. At sumunod, wa min maani an al-mujawaratu. Kabilang sa kahulugan ng an, yung mujawara. Pagiging katabi o malapit. Kasi itong an, hindi katulad ng min at saka ng ila. Kumbaga, yun yung kahulugan niya eh. Galing sa at papunta sa. Pero yung an, maaring magbabago-bago yung kanyang kahulugan depende sa konteksto. Pero primarily, sa kanyang mga kahulugan, yung an, yung pagiging malapit o pagiging katabi. Halimbawa, Ramaytu as-sahma anil kausi. So, Ramaytu, rama, ibig sabihin ng rama, binato niya. Ramaytu, ibig sabihin, binato ko. Kaya nga doon sa Hajj, yung pagbabato doon sa Aqaba, di ba nakapag-Hajj ka na, Ahmad? Di may binabato doon, ang tawag doon ay rami, yung pagbato. Dito galing yun. Ramaytu, ibig sabihin binato ko. Pero dito, hindi bato yung binato niya. Saham. Yung saham, yung palaso, yung bala ng pana. So yung sa Arabic, kumbaga, di ba iba sa atin sa Tagalog, sabihin niya, pinana ko o tinira ko yung pana. Pero sa kanila, rami ang salita na ginagamit. Ramaytu sahma. Kumbaga, literal, itatranslate mo ito. Kaya hindi ka pwede magta-translate ng literal. Di ba? So, itatranslate mo ito. Ramaytu sahma, binato ko ang pana. O pinambato ko ang pana. Hindi pwede. Kung itatranslate mo ito, Ramaytu sahma, kumbaga, tinira ko ang pana. Tinira ko ang pana. Anil kausi. Yung kaus dito, yung busog, yung bow, yung sinasalangan ng pana. Baga kung ito yung pana, yung bow, yung nakaganon. So yun yung kaus. So ang ginamit na harfujar para doon sa kaus, yung an. Yung ginamit na salita para doon sa kaus, yung an. Ramaytu as-sahma anil kausi. Tinira ko yung pana mula doon sa kanyang busog.
So, hindi min. Hindi min ang ginamit. Ang ginamit niya, an. At ito rin yung babantayan ninyo sa Arabic, kahit sa English, o kahit sa Tagalog, yung tamang paggamit ng preposition. Kasi pwedeng magbabago ang salita o ang kahulugan ng sentence dahil sa maling pagkakagamit mo ng preposition. Dahil sa maling pagkakagamit mo ng preposition. Bawa, online at saka inline. Para magkasing kahulugan, di ba? Online at saka inline. Ngayon, sa panahon natin ngayon ng online, ibig sabihin ng online, nasa internet. Pero pag inline, nasa pila. Kaya, kapag kausap mo yung Amerikano, sasabihin mo sa kanya, stand in line. Tumayo ka sa pila. Hindi mo sasabihin sa kanya, stand online. Bagaman sa Amerika, may mga Amerikano online ng gamit nila. Kasi may mga minor differences din sa English, lalong-lalo na sa iba-ibang state ng Amerika, may mga pagkakaiba. British at American English nga, laki ng pinagkaiba eh. Lalong-lalo na sa mga terminology. Ang flashlight sa kanila, tawag nila sa flashlight, electric torch. Ang magazine, yung magazine ng baril, sa mga Amerikano, mags ang tawag nila. Pero kapag British, clip. Clip ang tawag nila. Okay ba? So, sa ibang mga Amerikano, kasi bago pa yung internet, bago pa nauso yung internet, nababasa ko na yung salita, may mga Amerikano gamit nila online, stand online, kasi kumbaga nasa ibabaw ka ng linya nakatayo eh. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, pag sinabing online, strictly referring na siya sa internet. So dapat aware ang tao sa translation niya. Hindi ito tinatranslate literally, kasi kapag sinabi mo, Rameyto Sahma Anil Kausi, binato ko ang pana mula sa busog. So pag sinabi binato ko ang pana, yung bala ng pana, binato mo lang. Pero pag sinabi mo, tinira ko ang pana mula sa busog, di mas accurate ang translation. At gayon din yung an. So an yung ginamit, mas tama sa halip na min. Ya'ni an nasahma. Jawaza. Ay hindi pala mujawara, mujawaza pala. So, pero ganun din, kasama yung sa kahulugan, mujawara, malapit, o mujawaza, mula sa, o dinaanan niya. Dito nga, balikan natin ha. Wamin maani an mujawazati, dun sa, kumbaga, pagdikit niya at paglampas. An nasahma jawas al kaus. So yung kahulugan din ng an, yung pana, lalampasan niya yung kaus, o dadaanan niya yung kaus. Yani kharaja minhu, lumabas mula rito. So ganun din kahulugan. Kaya an ang gamit, hindi min. So dito nga, sabi ni Allah, anong aya ba ito? Surah Hud, verse 88. Sabi dito, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. Ayoko na susuwayin ko kayo patungo sa bagay na pinagbawalan ko kayo rito. So, ang sinasabi dito ni Hud, hindi ko gagawin ang anumang bagay na ipinagbawal ko sa inyo. Kumbaga, hindi ko gagawin ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Yung anhu dito, ang huwa na tinutukoy dito, yung ipinagbawal ni Hud. Kaya anhu ang tinukoy kasi hindi niya lalampasan yung hangganan kung saan yung bawal. Ito yung bawal, kung nandito ka pa, walang problema. Pero pag lumampas ka na, yun kasalanan na yun. So, mujawaza. At yun din, ito nga yung mujawaza, wakala Ibn Malik. So, si Imam Malik, meron nga siya nung alfiya,
Yung alfiya, ganun din, parang ajurmiya. So ganito rin yung paliwanag niya dito, mujawaza. So panghuli ngayon, at inin, bi'an tajawuzan anna mankad fatan. Ang lumampas mula sa anumang kanyang nilampasan. Yun, bi'an tajawuzan anna mankad fatan. Number 4 na ay pang-apat na nabanggit dito na may footnote sa Surah At-Tawbah verse 29, sample ilito ng an, hatta yu'tu al-jizyata an yadin. Hanggang sa ibigay nila ang jizya mula sa kanilang mga kamay. So hindi min ang ginamit, an ang ginamit. Ya'ni al-jizyatu tatajawazu aydiyahum tankilu min aydihim ila aydil muslimin. Nang jizya daw, di ba ang jizya manggagaling sa Kristiyano at Hudyo at ibabayad nila sa mga Muslim na namumuno o namamahala sa kanila. Ito raw kasi ang jizya lumalampas mula sa kanilang mga kamay ng mga Kristiyano at Hudyo. Lumilipat mula sa kamay nila patungo sa kamay ng mga Muslim. Pero mas malalim pa yung kahulugan din nito. Maunawaan natin na ito, ang jizya, ang pera na yun, na binayad ng mga Kristiyano at Hudyo, hindi naman talaga ultimately galing sa kanila. Galing kay Allah. Pinadaan lang sa kanila. Kaya anya din, hindi minya din ang sinabi. Hindi minya din ang sinabi. Alhamdulillah. So ito yung kahulugan ng an. Alhamdulillah. Kaya pag may mabasa kayo sa Quran, mas maintindihan nyo na. Actually, tutuloy natin ito bukas insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.